Sa isang maliit at payapang baryo sa tabing dagat, may isang lalaking kilala ng lahat. Si Manuel, matangkad, maitim ang balat, at may tindig na halatang sanay sa hamog ng umaga at alat ng hangin. Pero kahit ganoon, may isang bagay na mas kilala sa kanya ang buong baryo, ang pagiging tamad. Kahit lumaki siya sa pamilya ng mga mangingisda, hindi niya minana ang sipag ng kaniyang ama. Noong bata pa siya, madalas siyang pinapagalitan dahil ayaw niyang gumising ng maaga. At ngayong may sarili na siyang buhay, hindi pa rin nagbago. Kung tutuusin, mas lalo pa siyang naging kampante. Habang ang ibang mangingisda ay nasa dagat, napagpatak pa lang ng madaling araw, naghahanda ng bangka, nag-aayos ng lambat, at inaabangan ang paggalaw ng tubig. Si Manuel naman ay naghihilik pa sa banig. Tahimik ang buong bahay, maliban sa ingay ng alon at ang tunog ng kaniyang malalim na tulog. Minsan ay sinusubukan siyang gisingin ng mga kapitbahay. "Hoy Manuel, baka gusto mo namang sumabay ngayon." Sigaw ng isa. Pero linggid sa kanila, kahit makarinig si Manuel ng tawag, ibabaliktad lang niya ang posisyon at sasabihin sa sarili, "Mamaya na, may oras pa." Pagkagising niya, madalas ay tanghali na, minsan lampas pa. Bago siya pumunta sa dagat, mag-iinat muna siya, pahahabain ang hikab, at saka lalakad na parang walang kabigatan sa mundo. At sa tuwing haharap siya sa dagat, lagi niyang sinasabi ang parehong linya, "Baka sakali may mahuli kahit huli na ako." Pero ang talagang nahuhuli niya, kadalasan ay hangin. Uuwi siyang halos walang dala. Minsan, isang maliit na isda lang. Minsan wala talaga. At dahil doon, palagi siyang pinagtatawanan sa baryo. "Sayang ka Manuel," sabi ng isang lalaki. "Magaling ka naman sana, sambit ng isa pa." Kaso tamad, dagdag ng isang matanda. Sanay na si Manuel sa pangungulit ng mga tao. Sa totoo lang, hindi na siya tinatablan. Iniisip niya na balang araw siswertehin din siya. Hindi niya kailangan ng hirap, hindi niya kailangan ng pagod. Ang kailangan niya lang ay tsamba. Sa tabi ng dagat, malapit sa mga bangkang nakahilera, may isang maliit na tindahan. Kay Aling Gloria, isang matandang babae na kilala sa pagiging mahinahon at madaldal. Siya ang nagbibigay lagi ng payo sa mga tao, kahit hindi hinihingi. Tuwing dumaraan si Manuel sa tindahan niya, hindi ito pumapalya na magsalita. "Manuel, anak, bakit mo tinataya ang kinabukasan mo sa baka sakali?" Tanong niya minsan habang nagwawalis. Ang dagat nagbibigay sa masipag, hindi sa tamad. Ngunit si Manuel ay tatawa lang. Para sa kanya, normal lang ang hindi magsikap. "Relax lang, Aling Gloria," sagot niya. "Ako pa, marami akong swerte." Mayroon din siyang kababata, si Temyong, na kilala bilang isa sa pinakamasipag na mangingisda sa baryo. Tuwing madaling araw, siya ang kauna-unahang nasa dalampasigan. Siya rin ang madalas may pinakamaraming huli. Madalas sabihin ng mga tao, "Kung kasing sipag mo lang si Manuel, Temyong, baka mas malaki pa ang huli niya kaysa sayo." At ang sagot ni Temyong ay laging, "Hindi ako ang kalaban niya, kundi ang sarili niya." Dumating ang tag-init, ang panahong kinakabahan ang mga mangingisda. Humihirap ang huli, lumalalim ang paggalaw ng mga isda. Minsan, wala kang uuwi kundi pawis at pagod. Pero kahit ganoon, ang mga mangingisda ay gumigising pa rin ng maaga, umaasa na masalo ang kaunting biyayang makukuha sa dagat. Si Manuel, lalo pang tumamad. "Wala rin namang huli," sabi niya habang nakauna ng braso sa banig. "Bakit ako magpapagod?" Kaya habang bumababa ang huli ng lahat, mas lalo pang lumiit ang huli niya. Halos wala na talaga. May mga araw na wala siyang pang-ulam. May mga araw na kailangan niyang manghingi sa tindahan ni Aling Gloria. "Isang lata ng sardinas, Aling Gloria," sabi niya minsan. "May pambayad ka ba?" Tanong ng matanda. Pagsiswertehin, biro niya. Napailing na lang ang matanda. Isang araw, habang si Manuel ay nasa baybayin, nag-aayos ng lumang lambat,
na halos punong-puno ng butas, dumaan si Aling Gloria. "Manuel," wika niya, "hanggang kailan ka asa sa tsamba? Hanggang sa mawalan ka ng lahat?" Ngunit tumatawa lang si Manuel. Aling Gloria naman, "Mukha ba akong mawawalan?" Tinuro ng matanda ang bangka niya, ang pinakaluma, pinakataob at pinakabulok sa buong baryo. "Iho," sabi ni Aling Gloria, "kahit ang kahoy napapagod. Kung hindi mo inaayos-ayos ang bangka mo, darating ang araw, bibigay iyan." Nagkibit balikat si Manuel. "Matibay iyan," sagot niya. "Swerte ko iyan." Pero sa likod ng kaniyang isip, may maliit na kurot na nagtanong, paano kung tama ang matanda? Isang gabi, kumapal ang ulap, kumidlat, umulan ng malakas. At sa loob lamang ng ilang oras, lumakas ang hangin na parang sumisigaw. Ang mga mangingisda ay nagtakbuhan palabas ng bahay upang tingnan ang kanilang bangka. Kinapit nila ang mga tali, nagdagdag ng bigat, at tinabi ang kanilang mga gamit upang hindi matangay ng dagat. Si Manuel, sa kabilang banda, ay huli nang tumakbo palabas. Pagdating niya sa dalampasigan, nakita niya ang hindi niya inaasahan. Wasak ang bangka niya. Hindi lang basta sira, nagkabitak-bitak ang katawan. Ang lambat niya ay lumipad at nawala. Ang pinakaimportanteng gamit niya ay wala na. Hindi na niya mapigilan ang pagbigat ng dibdib niya. Nakatayo siya sa ulan, basang-basa, at parang binuhusan ng malamig na tubig ang kaniyang puso. Narinig niya ang bulong ng isang matandang mangingisda na dumaan sa tabi niya. "Kung hindi mo iaahon ang sarili mo, wala kang huling iaahon." At sa unang pagkakataon, tumama ang mga salitang iyon sa kaniya ng direkta. Napaupo si Manuel sa tabi ng dagat. Pinanood niya ang alon, ang gabi, ang ulan, at doon niya naisip, bakit puro swerte ang inaasahan ko? Bakit ba ang dali kong sumuko? Bakit ko hinayaan na umabot ako dito? Kinabukasan, kumalma ang dagat, tahimik ang baryo, para itong huminga ng malalim matapos ang isang gabi ng galit at ingay. Naglakad si Manuel sa dalampasigan. Hindi dahil may plano siyang manghuli, kundi dahil wala na siyang magawa. Gusto lang niyang makita kung may mga gamit pa siyang masasagip. Habang naglalakad, may napansin siyang kakaiba. Isang lumang lambat ang inanod sa mababaw na bahagi ng buhangin. Hindi ito pangkaraniwan. Ang mga tali ay hindi basta luma, at may nakaukit na kakaibang marka sa isang kahoy na nakakabit dito. Parang araw at buwan na magkadikit. Nagtakbuhan ang ilang bata. "Tingnan mo, Manuel, may marka," sabi ng isa. Narinig niya ring nagbulungan ang mga matatanda. "May kwento iyan? Matagal nang nawawala iyan." "Ano raw, Nay?" tanong ng isang babae. Sabi nila, paliwanag ng matanda, ang lambat na iyan ay nagbibigay ng malaking huli. Pero sa masipag lang, napangiti ang ilan. May mga umiling. Hindi bagay kay Manuel, biro nila. Para iyan sa mga hindi tamad. Tumawa ang mga tao. Pero si Manuel, kahit napahiya, lumapit pa rin. May kung anong hatak ang lambat sa kanya. Paghawak niya dito, may mainit na pakiramdam na dumampi sa palad niya. Hindi mainit na masakit, kundi mainit na parang nagpapalakas. At may bulong na tila galing sa hangin. Kung gusto mo ng biyaya, simulan mo sa gawa. Napaatras si Manuel. Hindi niya alam kung guni-guni lang yon o totoo. Pero ramdam niya sa dibdib niya ang kakaibang pag-angat. Para bang may pinto na matagal nang sarado ang dahan-dahang bumubukas. Kinabukasan, nagising si Manuel ng maaga. Hindi siya sigurado kung bakit. Hindi rin niya alam kung dahil iyon sa lambat o sa hiya sa sarili. Pero sa unang pagkakataon, gumising siya bago sumikat ang araw. Paglabas niya, malamig pa ang hangin. Tahimik ang paligid. Naramdaman niya ang kilabot ng bagong simula na hindi niya inasahan. Pero nang dumating siya sa dalampasigan, napagtanto niyang hindi ganoon kadali. Masakit ang katawan niya. Naninikip ang balikat niya. Wala siyang bangka, kaya nanghiramo na siya ng lumang bangka na pag-aari nila Aling Gloria. "Sigurado ka?" tanong ni Aling Gloria. "Susubukan ko," sagot niya. At dahan-dahan siyang pumalaot. Nang ibinaba niya ang lambat sa tubig,
Wala siyang inasahan. Hindi niya sinasabing mahiwaga ito. Pero nang hilahin niya, may kaunti siyang nakuha. Hindi malaki, hindi marami. Pero mas marami kaysa sa normal niyang huli. Kinabukasan, gumising na naman siya ng maaga. Mas matindi ang sakit ng katawan niya ngayon, pero pinilit niya pa rin. Pangatlong araw, lalo siyang napagod. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang bumalik sa dating gawi. Pero naalala niya ang bangkang wasak, ang ulan, ang mga mata ng mga tao, ang sinabi ng matandang mangingisda. Kaya pinilit niya ang sarili at humingi ng tulong sa Diyos. At bawat paghagis niya ng lambat ay may kapalit. Kung tamad siya, kaunti ang huli. Kung maaga siya, may mas marami. Kung mas masipag siya, mas malaki ang biyaya. At doon niya napagtanto, hindi ang lambat ang mahiwaga. Ang disiplina niya ang totoong may kapangyarihan. Lumipas ang mga linggo. Nagbago unti-unti ang kilos ni Manuel. Gumigising na siya habang madilim pa. Wala na ang dating hikab na walang pakialam. Hindi na siya nagpapaliban. Tuwing makikita siya ng mga kabarangay, napapatingin sila. Aba, si Manuel. Maaga. Hindi ako makapaniwala. Baka naman nananaginip lang ako. Si Temyong ay minsang lumapit sa kanya. Manuel, sabi ng kababata niya, tuloy-tuloy mo lang iyan. Kaya mo iyan. Ngumiti si Manuel, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa unang beses sa buhay niya. Naniniwala siya sa sarili niya. At habang tumatagal, parami ng parami ang nahuhuli niya. Hindi masyadong malaki noong una, pero unti-unting lumalaki. Hindi niya pinagyayabang ang lambat. Hindi niya sinasabi kung ano ang naramdaman niya noong una niya itong hawakan. Basta para sa kanya, may natutunan siyang hindi niya natutunan buong buhay niya. Kung may gusto ka, kailangan mong kumilos. Lumipas ang isang buwan. Si Manuel na ang may pinakamalaking huli sa baryo. Hindi dahil sa lambat, kundi dahil sa bagong ugali. Hindi na siya tinatawag na tamad. Sa katunayan, siya na ang halimbawa ng pagbabago. Minsan, habang nag-aayos siya ng isda sa dalampasigan, lumapit si Aling Gloria. Manuel, sabi niya, may sasabihin ako. Tumigil siya sa ginagawa. Nakinig. Alam mo ba kung bakit espesyal ang lambat na yan? Tanong ng matanda. Dahil mahiwaga. Biro ni Manuel. Umiling si Aling Gloria. Iho, hindi mahiwaga ang lambat na iyan. Gawa iyan ng tatay mo. Bago siya pumanaw, iniwan niya iyan sa dagat. Nag-iba ang tono ng matanda. Mas malambot, mas mababa. Sabi ng iyong ama noon, bigyan mo lang ng tiyaga ang anak ko. Gaganda ang buhay niya. Natigilan si Manuel. Hindi pala hiwaga, hindi pala sumpa, hindi rin pala regalo ng dagat, kundi tila naging yakap ng ama na matagal na niyang hindi nararamdaman. At sa gabing iyon, umupo siya sa tabi ng dagat, tumingin sa langit. At ramdam niya na kahit kailan ay hindi ito tumigil sa paniniwala sa kanya. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa paghihintay ng swerte. Ito ay dumarating sa mga taong masipag, may disiplina, at handang paghirapan ang mga gustong makamit. Kapag sinamahan ng tiyaga at dasal sa Panginoon ng bawat araw, kahit maliit na simula ay nagiging malaking pagbabago. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.